Bigong makakuha ng pansamantalang proteksyon sa Korte Suprema si Senador Bato de la Rosa. Sa inilabas na desisyon, tinanggihan ng Supreme Court ang hinihingi niyang temporary restraining order at status quo ante order. Ang ibig sabihin ng desisyong ito sa paghahain ng ICC arrest warrant kay de la Rosa sa pagtutok na ito ni Mariz Umali. Ibinasura ng Korte Suprema ang hiling ni Senador Bato de la Rosa na pigilin ang posibleng pag-aresto sa kanya ng mga otoridad habang dinidinig ng Korte ang kanyang petisyon. Sa botong 951, tinanggihan ng mga maestrado ang hinihingi niyang temporary restraining order o agarang pagpigil sa pag-aresto. Hindi rin binigay ng Korte ang hinihingi niyang status quo ante order na huwag baguhin ang sitwasyon bago naganap ang pinagtatalo ng issue habang wala pang pinal na desisyon ang Supreme Court. Ang petisyon ni De La Rosa isinumite ng senador matapos malamang merong warrant of arrest para sa kanya na inilabas ng International Criminal Court para sa crimes against humanity of murder bilang co-perpetrator sa war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa kanyang mga manifestation, hiniling ni De La Rosa sa korte na pigilan ng iba't ibang ahensya ng gobyerno na arestuhin siya batay sa anumang warrant mula sa ICC, red notice o diffusion ng Interpol o iba pang foreign judicial o quasi-judicial instrument nang walang katumbas na arrest warrant mula sa hukuman sa Pilipinas. Tinanong namin ng isang legal expert kung sa desisyon ng korte ay pwede na ba siyang arestuhin ng mga otoridad. So ibig sabihin po nun, kung gusto po talaga ituloy ng gobyerno yung pag-aresto kay Senator De La Rosa, ay pwede na po magpatuloy ito assuming po na walang qualification yung Korte Suprema. Maaari na rin bang isuko ng gobyerno si De La Rosa sa ICC? Yes. Isa yung posibilidad. No? Kung hindi talaga mag-i-issue yung PRO ng Korte Suprema at yung executive department natin ay ipagpipilit yung posisyon na pwede nilang i-surrender si Senator Bato under RA 9851, then yun yung consequence ng pagbabasura ng PRO. Pwede siyang i-implement under RA 9851 at hindi na ito kailangan dumaan sa isang lokal na korte. So inaantay na lang natin kung papanigan ng Korte Suprema yun ultimately dun sa pinal na desisyon niya. Hinihinga namin ang reaksyon ng mga abogado ni De La Rosa pero nauna na nilang sinabi na hindi lehitimo ang ICC warrant of arrest hanggat hindi ito kinakatigan ng isang lokal na korte. Mariz Umali, Nakatutok, 24 Oras. Tugon ng kampo ni Senador Bato de la Rosa sa pagbasura ng Korte Suprema sa hiling nilang Temporary Restraining Order o TRO at Status Quo Ante Order, hindi pa raw tapos ang kaso. At maghahain sila ng motion for reconsideration sa Supreme Court, sabi ng kanyang abogadong si Attorney Israelito Torion. Idiniin niyang nananatili ang constitutional question kung maaaring dumepende ang kalayaan ng isang Pilipino sa isang dayuhang proseso na hindi dumaan sa isang lokal na korte. Gayon din sa kung maaari bang magpatupad ang mga otoridad ng mga proseso ng International Criminal Court matapos mag-withdraw ng Pilipinas sa Rome Statute. Giit niya, gagamitin ng kampo ni De La Rosa ang lahat ng legal na hakbang alinsunod sa batas at haharap sa proper forum.